ang lalaki na ng puno ng ating red lady papaya o dwarf papaya. Ayan po. At nakaka-excite hintayin ang kanilang bunga. Ito po ay atin pong prinuning. Tinanggal natin ang talbos at para lumaki lalo ang puno. At ganoon din ang mga tangkay, pati ang dahon at tiyak lalaki din ang bunga nito. Pero alam po ba ninyo na ang papayang ito ay dumaan sa maraming problema at ang sinolve din natin ay problema din. Kaya ang problem ay pwedeng makasolve ng another problem. Tara, tunghayan po natin, punta po tayo sa bahay sa likod at ipapakita ko po sa inyo kung ano ang aking ginagawa sa mga problema na ating sinusolusyon. Tingnan po ninyo, ang bahay sa likod ay tumutulo po ang yero po diyan. At yun ngang mga gulay natin dito ay nagtumbahan nung panahon ng tagulan kahapon. Malakas ang ulan pero ang solusyon natin ay madali lamang. Problema din. Hinakot natin ang ating mga basura at pagkatapos nun ay ating itinapon diyan at itatabon pa natin yung ibang mga ipa at mga basura din, mga compost dito para lahat ay muling makakatayo. Yan. Tingnan po ninyo. Ganyan lang po ang ating gagawin. Kung titingnan mo ay parang napaka simple, pero ganyan po sa buhay ng tao. Hanapin mo ang problema araw-araw at susolusyonan mo. Kasi kung hindi mo susolusyonan agad ang iyong problema ay lalala ng lalala yan. Pero kapag hanapan mo ng solusyon at ang pinakamagandang solusyon sa isang problema ay isa pang problema katulad ng ating ipapakita ngayon. Sapagkat kapag ikaw ay nakakasolve at least isang problema araw-araw ay tiyak gaganda ang iyong buhay at magiging magaling ka na problem solver. Isipin mo, ganun po ang buhay. Kinakailangan nating matuto sa mga problema at yung problema din ang ating gagawing solusyon. Ang inyo pong nakikita ngayon ay ito po yung nangyari kahapon dahil sobrang lakas ng ulan dito. Ito na yung pinakamalakas na ulan noong May 19, 2024 kahapon linggo ay bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng 2 oras o higit pa at naanod na ang lupa nito at yung ating mga okra at talong ay nagtumbahan at yung dalawa nating talong ay naanod na nga po dito sa pwestong ito. Pero atin nga pong susolusyonan. Mayroon ka bang problema? Ang problema ay pwedeng solusyonan ng isa pang problema. Paano? Katulad nito, itong mga okra natin ay nagkatumbahan dahil sa ulan. Blessing yung ulan, pero naging problema din. Minsan ang blessing sa atin ay problema ang ibinibigay din. Blessing sa maraming mga halamang hindi nagkatumbahan, pero problema dito. Pero alam niyo ba na ang problema ay pwede rin solusyon sa isa pang problema. Katulad itong mga nagkatumbahan nating mga okra, problema po yan. Bagaman blessing sa may ibang okra na nakatayo. Pero ang solusyon natin diyan ay isang problema. Basura. Minsan ang basura ay problema ng iba dahil madumi. Pero alam nyo, ang basura ko ay inilalagay namin sa isang compost area. Pagkatapos ay kapag kailangan ko katulad nito, kailangan nating tabunan, nilagyan natin ng bato kanina to, ay ilalagay po natin dito. Ayan, pantabon po ang basura. Yan. Kaya solusyon po yan. Solusyon natin ang ating basura. Tayo po ikukuha ng ating basura pa sa ating compost area, composting area. Kaya yung sinasabi nilang problema ay solusyon din, problema din. Tingnan po ninyo. Ito po, kaya lahat ng mga nabubulok ay iniipon ko dito dahil anytime ay pwede kong gamitin. At ngayon nga po ay kukunin natin ito. Ilalagay natin ito. I-set up po natin ang ating camera. Ayan, ilalagay natin ito sa sako. Itong mga basurang ito itatapon natin sa naanod na lupa. Dahil naanod yung lupa natin nung umulan kahapon ay kinakailangan nating naanod po yung lupa natin kahapon ay kinakailangan nating tapunan ulit yun dahil yun ay mga basura din dati naanod na, nakumpos na, nalagyan ulit natin ng basura. Ganun po ang ating gawain dito. Ayan, ang daming langgam dahil yung mga nag-akyat ng langgam, akyatin na lang natin para walang langgam dito. Tatabon po natin ito doon.
Kaya yung ating mga basurang nabubulok ay blessing po sa atin yan. Sagot sa mga problema din. Solusyon sa iba pang problema ay problema iba. Katulad nito, sa iba ito'y basura. Pero sa atin, ito ay blessing. Ayan. Kaya, ang atin lang ay sisipagan lang natin. At siyempre walang diri-diri. Sa iba ito madidiri ka. Lalo yung madiriin. Pero ako'y hindi nadidiri dito. Dahil ito na may mga halaman din dito. Mga pinutol natin. Yung halang nabubulok na po. Yan. Pero ito ay kailangan ng ating mga gulay. Ayan. Pwede na to. Ayan, tatabunan po natin yan. Ang katulad po noon. Ayan, para tumayo ang ating mga halaman dito. Ganyan lamang po. Huwag patatalo sa problema. Tapos ang problema ay susolusyonan mo. Naisip ka ng mga problem. Actually, ang problema ay opportunity. Pag may problema po tayo, ay ito yung pagkakataon na pag natuto tayong maging problem solver, ay lalo tayong gumagaling. Kaya pag marami tayong problema at kinakaya natin ang problema natin, ay nagiging magagaling tayo. Tara, samahan nyo ulit ako. Kukuha naman tayo ng pantabon. Ayan. Tatabunan po natin ng matabang ipa naman. Yan, ito yung mga inipon kong mga ipa. Kaya magagamit po lahat. Yan. Mga ipa naman. Kaya nga po, in order to become a great problem solver, na kailangan magkaroon ka ng maraming problema na nasusolusyonan. At pinakamagandang gawin yun ay araw-araw. At least araw-araw ay tingnan mo kung anong problema mo. At araw-araw din, solusyonan mo kung anong problema mo. Pag nagawa mo yun, isipin mo, mayroon tayong 20 days a month. May 30 kang problema na sinolve araw-araw. Di marunong ka na sa loob ng isang buwan ng 30 na problemang nasolve. How about kung isang taon, 365 days, sa 365 na problem na sinolve mo, ibig sabihin may 365 kang kaalaman kung paano ka mag-solve. Kaya napakaganda po na kaisipan yung mag-solve ng problem araw-araw. Katulad po ngayon ay ito ang ating nasolusyonan. Dahil ang problema natin, yung laglag ng ulan galing sa ating yero ng bahay dito sa likod, ay pumapatak kapag malakas ang ulan katulad kahapon dito. At naanod na yung lupa, mga tahi ng kambing, mga compost din na katulad nito, ipa, ay naanod. Kaya nagtumbahan yung ibang mga gulay. At ngayon ay sinolusyonan natin. Nilagyan natin ng harang ng mga bato at kahoy. At pagkatapos nun ay ating tatabunan. Kaya't ating tatandaan na sa buhay natin, anuman ang problema natin, yan ay oportunidad para mas magiging magaling tayo, mas magiging produktibo tayo, at mas uunlad ang ating buhay. The more problem, the more opportunity. At yung problema mo rin, yun din ang isusolusyon mo para ikaw ay laging produktibo. Kaya nga po, hanapin mo ang problema mo sa iyong
sariling buhay, sa bakuran mo, sa trabaho mo, o saan ka man naroroon ngayon. Pag nahanap mo yan, maulit man yung problema na yan, simple na lang sa yan kasi alam mo na ang solusyon. Pero kung yan ay pababayaan mo, lalala lang yan at lalo kang mababaon sa problema.